Salamat sa Panginoon. Napakahalaga po nung Christian community, no? Ito po ay support natin sa ating emotional, moral, and spiritual needs natin. So, naranasan ko rin pong mamuhay ng wala sa Panginoon. So, kung ikukumpara natin yung buhay na wala sa Panginoon at buhay na nasa Panginoon, napakalaki po ng pagkakaiba. No, yung pong kasiyahan ng dulot ng wala sa Panginoon ay pansamantala lamang. Pero yung kapayapaan at kagalakan ng dulot ng nasa Panginoon ay hindi kayang ipaliwanag ng salita. Amen? So malalim, hindi kayang ipaliwanag ng salita kung paano ang Diyos ay gumagawa sa atin. Kahit na anong sitwasyon ng buhay, meron kang kapayapaan at kagalakan, no? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na ating pong pagbubulay-bulayan yung topic po natin to imitate Him. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sa Tagalog po, ito po ang sabi, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po yung sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto na kung saan ay meron po silang problema. Meron pong, ang mga taga-Korinto ay marami po silang natanggap na biyaya. No? Sila po ay maunlad financially. Na itong lugar ng Korinto ay pwede nating masabing cosmopolitan yung kanyang location. Strategic yung kanyang location. Yung sa Macedonia, yung Korinto, ito ay lugar na kung saan ay maunlad yung kalakalan. So, material na bagay, marami po silang biyaya. Spiritual na bagay, marami din po silang biyaya dahil marami silang spiritual gifts. Meron silang knowledge, kaso ang problema nila ay meron silang hindi pagkakaunawaan, may mga conflicts, may mga relational conflict at merong division. At isang bagay pa ay sila ay binigyan ng diin ni Pablo yung tinatawag na pag-ibig, no? Bibigyan ng diin yung tinatawag na pag-ibig, yung maging considerate ka, maunawain ka, kind ka sa kapwa mo. At lalo higit yung pagpapatawad. So sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya ay buong lakas at panatag niyang sinabing tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So confident siyang sinabi niya na kung saan ay pwede kong ipagmalaki na tularan ninyo ako sapagkat ako'y tumutulad din kay Kristo. No? So yung word na Christian ay sa ating pong camp na ito ay ating pong bibigyan ng diin kung paano nakakabit yung salitang to imitate Him. Kaya nga po nasabing Christian. No? Ibig sabihin followers of Christ. Kapag tayo po ay fans ni Bilma, ay ang tawag po niya ay Bilmanian. No? Tama ba? Kami po ni Bilmanian. No? Kami po ni Petong ay fans po kami ni Sharon. Kaya kami po ay Saronian, no? Ayan, no, dati po tatlo kami. 'Di ba dati tatlo tayo, no? Ngayon dalawa na lang kami. Pero babalik, ano? Kaya magiging tatlo na lang kami. Medyo mahahati na yung partihan natin, no? Ayan, so followers of Christ, no? Pero yung salitang Christian sa Pilipinas ay medyo hindi naunawaan ng mga Pilipino, no? Pag sinabi lang Kristiyano ako. Pag sinabi naman Muslim ako. Kaya nga minsan ay napaparatangan tayo na hindi ata natin naiintindihan yung salitang Kristiyano. Kasi lagi tayong sa survey sa buong mundo ay lagi tayong napapasama sa top 10 na pinaka-corrupt na bansa. Ang issue ng human trafficking, kasama tayo sa listahan. Ang prostitution, gambling, at sex and violence ay kasama tayo sa listahan. No, lagi tayong nasama doon sa top 10. Kaya sabi nila, dati na tayo tinaguri ang the only Christian country in Asia. Pero nakakahiyang kasama tayo sa mga negative report sa buong mundo. Pero sabi nga noon ay followers ni Christ, no? Sabi nga ng isang quotation ni Mahatma Gandhi, ang sabi niya, ano ba sabi ni Mahatma Gandhi? Ayun, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.
Pero meron pa isang magandang sinabi si Mahatma Gandhi. No? Sabi niya, if Christians will really live according to the teaching of Christ, as found in the Bible, all of India will be Christian today. Sabi niya, no? Sabi niya kung ang mga Kristiyano lang ay namuhay ng ayon sa banal na kasulatan o pinamuhay yung turo ni Kristo, maaaring ang buong India, Kristiyano na ngayon. Ayan, no? Sayang, ano? Sabi, manghihinayang ka kung naiintindihan mo lalo itong sinabi ni Mahatma Gandhi na kung saan ay isa sa impluensyado, malakas na impluensya sa mga Indiano. So, kung ating titignan ang buhay ng isang Kristiyano na tumutulad kay Kristo, ay ating bibigyan ng diin sa ating panahon ng pag-i-stay dito sa, ano bang lugar? Ororata, yan. So, to imitate Him, no? Ang unang purpose kung bakit naparito si Christ, para saan? Ang purpose kung bakit, yung first coming of Christ, ang purpose niya to save mankind. Tama? Para iligtas ang sanlibutan. Yung second coming niya na hinihintay natin, para sa lahat ba yun? Hindi. Para i-fulfill yung kanyang promise of salvation sa pamamagitan ng tinatawag na glorified body. Okay? So, ang inihintay ng mga Kristiyano after niyang ma-realize, maunawaan, madama, matanggap yung biyaya ng kaligtasan, ang inihintay niya ay yung tinatawag na second coming of Christ. Pero mayroong mga ilang issue, ano ba mangyayari doon sa panahon ng second coming? Kaya lumabas yung tinatawag na kung ikaw ay rapturist, na bago dumating si Christ, mayroong tinatawag na pagkuhan ng mga mananampalataya, na mga namatay na at mga nabubuhay pa, habang nagkakaroon ng tinatawag na 7 years tribulation sa lupa, and then nasa alapaap yung si Kristo at lahat ng mga mananampalataya, nagkakaroon tinatawag na Bema Judgment, yung tinatawag na judgment seat of Christ na bibigyan ng reward yung lahat ng mga Kristiyano sa langit, nasa alapaap, habang dito sa lupa nagkakaroon ng tawag na 7 years tribulation. And then after 7 years tribulation ay yung pagtapak ng paa ni Kristo sa lupa ay magaganap, yung kasama sa part ng second coming of Christ, and then mag-establish siya ng tinatawag na 1,000 years reign of Christ. And then magkakaroon ng Gog and Magog, magkakaroon ng White Throne Judgment. So sa post-tribulationalist naman, sinasabi nila na kung saan ay nangyari na yung pagdating ni Kristo, meron ng Antichrist at nasa panahon na tayo ng tribulation period. Ang sarap pala ng tribulation period, no? Biro mo, napagkakampa tayo. Di ba, no? Meron pa tayong karaoke. Di ba? Okay, nakakapag-karaoke pa tayo. Okay, so, nasa panahon na tayo ng tribulational period at naghihintay na lang tayo ng White Throne Judgment. Okay, so, hindi natin alam, no? Hindi masyadong madetalye ang banal na kasulatan tungkol sa magaganap sa darating na panahon. Sapagkat hindi naman masyadong binigyan ng diin yung lahat ng bagay na yan. Kasi ang binigyan kasi ng diin sa banal na kasulatan ay yung istorya ng tao na siya'y mapapahamak at binigyan ng diin sa banal na kasulatan kung paano siyang maliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung main issue sa banal na kasulatan. Bagamat merong ilang mga issue na nagsa-sideways, merong ilang mga issue na binibigyan ng diin, pero maraming bagay na yun ay mystery at marireveal pagdating ng panahon. Ang maliwanag lang ay merong first coming ni Christ na ipinanganak sa pasabsaban, ipinako sa krus para sa lahat, at merong tinatawag na second coming of Christ. At merong new heaven and new earth. At lahat tayo ay maninirahan doon. Okay, so darating yung panahon na yun at hinihintay natin yun. Habang naghihintay tayo, nandun tayo sa tinatawag na church age. Ito yung church age. Ito yung body of Christ. Ito tayo ngayon. So habang naghihintay tayo doon sa new heaven and new earth o doon sa second coming of Christ, ano yung dapat na ginagawa natin? Ayun, to imitate Him, to imitate Christ. Dapat buhay na buhay yung tinatawag na salitang Kristiyano ako, followers ako ni Christ. Follower ako ni Christ. So yun yung ating binibigyan diin na kung saan sinabi ni Pablo na ang sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So yung background ni Apostol Pablo, siya ay isang anak ng Hudyo, pero siya ay isang Roman citizen, mataas yung kanyang pinag-aralan,
naging isa siyang membro ng Pariseo, at nung siya ay wala pang personal encounter with Christ at wala pang relasyon kay Kristo, ay pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Biruin mo, nagpa-fasting siya ng 2 weeks para lamang i-persecute yung mga Kristiyano. Ang kanyang reward, ang kanyang fulfillment ng kanyang buhay ay makita niyang merong Kristiyanong mahuli at mapatay. Biruin mo, no? Yun yung kanyang kasiyahan ng buhay. Na parang yung sinabi ng panahon ni Emperor Nero, ang sabi niya sa kanyang mga nasasakupan, magkakaroon lamang ng kapayapaan kapag wala ng Kristiyano. Biruin mo, no? Ganon yung goal ni Emperor Nero noon. Sabi niya, magkakaroon lamang tayo ng kapayapaan sapagkat yung Kristiyano ay parang, sino ba yung nag-quote noon? Sabi niya, opium of your mind. Si Karl Marx, no? So yung parang sinasabi ni Emperor Nero na ang gumugulo lang sa isipan natin ay si Kristo. At ang lahat ng Kristiyano nagpapalaganap tungkol kay Kristo ay kaguluhan lamang sa kapayapaan na gusto natin. Sabi ni Emperor Nero. So, sabing gano'n itong si Apostol Pablo, yun yung kanyang kagalakan, yun yung kanyang gustong-gusto, yung merong mamatay na Kristiyano. No, pero nung makakilala siya kay Kristo, nagkaroon ng personal encounter with Christ at isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, ang nangyari siya ay nagbigay ng patotoo, naglingkod kay Kristo, at maraming mga Kristiyano nung unang encounter na yun, hindi naniniwala sa kanya. Maaaring si Pablo spy lamang para ma-captured lahat ng mga Kristiyano nung panahon na yun. Pero history nga ang nagsabi, siya yung sumulat ng Thessalonian, Galatian, Romans, Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon, Timothy, and Titus, na kung saan ay nagpapahayag hanggang sa ating panahon. So, ano ba yung ibig sabihin niyang tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo? Ano ba yung ibig sabihin na sinasabi niyang to imitate Him? Ano ba yung ibig sabihin ng buhay ni Pablo na merong kaugnayan kay Kristo? Tingnan natin, ano? So sabi nga nun, ang buhay niya nung siya ay meron ng kaugnayan kay Kristo, ang buhay niya na tumutulad kay Kristo ay unang-una merong binagong buhay. Born again. Yung born again, hindi siya religious sect. Ang isang born again ay hindi yung nagsasabing amen, amen, praise the Lord, nagpapalakpangan. No? Sa anong grupo ka? Born again ako. Kayo yung yung alive, no? So gano'n, no? So pero yung ibig sabihin ng born again, ito yung tinatawag na outward manifestation of inward experience. Ito yung experience mo na naranasan kay Kristo at automatic na nagmamanifest doon sa buhay mo araw-araw. Amen? So yun yung tinatawag na outward manifestation of inward experience. Merong something na nangyari sa buhay mo, sa puso mo. Naranasan mo sa iyong pakikipag-isa kay Kristo at magiging bunga nun ay automatic. Kaya yung tinatawag na faith ay automatic na meron siyang manifestation. Yung sinabi doon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe. Yung word na believe doon ay ginamit yung salitang pistos sa original word. Na yung pistos ay kinuha yung salitang piston. Ano ba yung piston? Sa makina yon, di ba, no? Yung piston. Kapag walang piston, gagana ba yung makina? Hindi, kailangan napakahalaga ng piston doon sa makina. So, kapag merong piston, gagana yung makina at siya yung tinatawag na kikilos. So, ibig sabihin, yung salitang pistos ay word na verb na talagang ito ay makakakitaan siya ng action. So, yung word na pananampalataya o yung tinatawag na pananampalatayang ito ay buhay, hindi siya patay. So, automatic meron siyang manifestation, automatic meron siyang katibayan. Kaya nga ang unang-unang katibayan ng pananampalataya, ang unang-unang hakbang ng pananampalataya ay yung tinatawag na pagsunod. At ang unang-unang pagsunod na yon ay yung tinatawag na baptism. Amen? Water baptism, ang unang-unang hakbang
sa pananampalataya. So, ang sabi nga nun, itong sinasabi ni Pablo na to imitate him o yung buhay na merong kaugnayan kay Kristo ay merong isang taong binagong buhay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa ng bagong nilalang, no? Positionally kapag titignan ka ng Diyos, ang nakikita ng Diyos ay yung dugo ni Kristo. Kaya positionally, you are holy. Tayo ay sa harapan ng Diyos, banal tayo. Wala tayong dungis. Bakit? Sapagkat nabayaran na, nahugasan na yung lahat ng ating kasalanan. Positionally, parang yung panahon ng salot na pinadala doon sa Ehipto, na lahat ng pintuan na binahiran ng dugo. Hindi tinitignan ng kamatayan yung mga taong nasa loob, kung sino nasa loob. Ang tinignan kung bakit hindi pumasok doon yung kamatayan dahil nakita yung dugo doon sa pintuan. Tama? Sa panahon ng Ehipto. So, ibig sabihin, hindi tinitignan kung sino yun. Kung sino ba si Jojit? Ano ba yung kanyang mga sikreto? Ano ba yung kanyang kasalanan? Hindi tinitignan kung sino siya. Ang tinitignan kay Jojit ay yung dugo ni Kristo. Amen? Kaya merong grace. Yun yung grace, yun yung biyaya. Na kung saan ay natanggap mo, hindi dahil sa iyong kakayahan, hindi dahil sa iyong effort, kundi na ito'y binigay ng Diyos sa iyo. At positionally, you are holy. Pero yung process ng sanctification is another story. Okay? Yung process of sanctification, after mong matanggap yung blood of Christ, yung pagpapatawad ni Kristo, yung pagsunod kay Kristo, yung pag-akbang doon sa pananampalataya, yung obedience, yung pagpapasakop sa Diyos, yung paikipag-isa kay Kristo, yung tinatawag na process of sanctification, ay ikaw at ang Diyos ang naggumagawa ng istorya. Amen? So makikita natin, yung binagong buhay, ang sabi na, ang isang taong naipag-isa kay Kristo, isa ng bago nilang, wala nang dati ang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, ano ba yung dati niyang buhay? Ang dati niyang buhay, yumakap siya sa maling paniniwala. At buhay, no? Meron siyang magandang kalagayan, may posisyon siya, marami siyang pera, maganda yung kanyang status, meron siyang karir. No? Sumusunod siya sa kautusan, maganda yung kanyang kalagayan, dedikasyon siya sa kanyang paguli sa mga Kristiyano, pero yung buhay niya, makasalanan. Inamin niya yon, makasalanan. Rubbish, ang yung word na kanyang binanggit. Basura lahat ng kanyang, yung karir niya, yung kayamanan niya, yung pinag-aralan niya, yung status niya. Ang sabi niya, lahat ng ito, basura. Sapagkat lahat ito ay masusunog. No? Kaya sabi niya ganon, ito yung dati kong buhay. Maaaring yung dati niyang buhay, walang kapayapaan. No? Naranasan po ba natin yon na ang buhay natin nang wala pang kaugnayan kay Kristo, parang wala. No? Walang kapayapaan, walang direksyon. No? So yun yung sinasabing gano'n ni Paul. Pero nung siya ay nabago yung kanyang buhay, sa biyaya ng Panginoon, naranasan niya yung kaligtasan, naranasan niya yung biyaya ng Panginoon, sa daan ng Damascus, naganap yung pagtawag sa kanya, binago siya ng Panginoon, tumulikod siya sa makasalanang pamumuhay, iniwan yung dating kalagayan, sapagkat ito ay sa kadiliman at kasalanan, at sa kanyang pagbabago ay merong unang-unang natuwa. Sinong unang natuwa? Siyempre ang Diyos. Pero yung mga tao natuwa ba? Hindi. No? Kasi wala nang zealous eh. Wala nang taong masigasig na sumuhuli sa mga Kristiyano. Siyempre yung mga Roman Empire ay unang-unang nalungkot sa kanyang pagbabago. Pero ito ba ay kalugihan sa kanya? Hindi. No? Yung paikipag-isa niya kay Kristo, itinuturing niyang isang malaking kayamanan. Hindi sa material na bagay, kundi sa spiritual na bagay na kung saan ito ay hindi kayang ikumpara ng lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan. So, nangangahulugan po ba ito na perpekto na siya? No? Kaya nga ang sabi niya doon sa mga taga-Romano sa Roman believer, sabi niya. Ang sabi niya sa mga
mga taga-Roman, yung kanyang sulat, may kumanta nun eh. Ang sabi niya, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos nasa tao ang gawa. No, sabi niya, meron siya sa Romans chapter 7 and Romans chapter 8, nandun niya, tinatalakay niya, no? Parang sinasabi niya, parehas niyo lang ako, na nasa process ng sanctification. No? Nasa process na kung saan ay araw-araw binabago ng Diyos. Amen? Lahat tayo binabago ng Diyos, no? Walang yung perfection per se ay matatanggap natin sa paanan ni Kristo. But you are holy sa paningin ng Diyos because of the blood of Christ. Pero yung perfection ay matatanggap natin sa harapan ni Kristo. At nasa process tayo na tawag na sanctification. Ang sabi ganon, nasa proseso pa rin siya, katulad mo, katulad ko hanggang ngayon, na kung saan ay binabago ng Panginoon. Ang mahalaga, sa unang akbang ay merong pagbabago. Kung magkukwento tayo mga kapatid, kung ikukumpara yung ating buhay na wala kay Kristo, ngayon na kay Kristo, ano kaya yung pwede nating maikwento na binago ng Diyos? Meron bang malaking pagkakaiba? Amen? Meron ba? Sabi niya, pwede. Parang wala. Di ba? Merong question. Pwede mo masabi sa sarili mo na, teka muna, parang walang pagkakaiba. Kung walang pagkakaiba, baka sumasama ka lang sa mga club o party-party. O baka, di ba? So, baka na walang epekto, no? Alam niyo, maraming mga umaattend sa church na kaya dumadalo sa church ay parang masabi lang, no, Lord, present ako, Lord, present ako. Kaya minsan kino-quote yung kahit na out of context yung salitang merong mga naunang nahuhuli at merong mga nahuhuling nauuna. Kaya ang sabing gano'n ng ilang mga bagong pasok na Kristiyano, bakit yung si kuya, si ate, tumandang walang pinagkatandaan, no? Parang ang tagal-tagal na sa church, pero parang walang pagbabago, no? Mabait lang sa loob ng church, behave lang, pero pagdating sa labas, iba yung kanyang pamumuhay. Naikwento ko na ba sa inyo yung tatay, yung mag-anak? Naikwento ko na ata, no? Yung pamilya. Sabing gano'n ng, may pamilya, nagakot na ng gamit. Naikwento ko na ata. May yung pamilya, yung mag-iina, naghahakot ng gamit sa kapilya. Ang sabi ng tatay, nung nakita sa kapilya, sa church, sabi nga, bakit kayo naghahakot ng gamit sa church? Sabi ng anak, tay, dito na po tayo titira sa simbahan. Bakit may bahay naman tayo Ang sabi nga hindi, dito na po tayo titira. Tinanong niya pa yung ilan niyang anak, dito na tayo titira, sabi nga nung mga anak. Bakit meron tayong bahay, ba't tayo dito titira sa simbahan? Kasi tayo dito sa bahay, dito sa simbahan, si nanay lagi mong kinikis. Inaakbayan mo. Ang sweet-sweet mo kay nanay. Pero pagdating sa bahay, sinisigawan mo, minumura mo. Minsan sinasampal mo pa. Tapos dito tayo, sa loob ng simbahan, niyayakap mo kami. Kinakarga mo pa kami. Talaga namang love na love mo kami. Pero pagdating sa bahay, diba? Parang yung kwento sa eskwelahan, puro kwento, no? Sabi nga ng kwento, may mahilig magkwento Sabi nga ng teacher, anong pangalan mo? Sabi nga ng bata, Demonyito po. Bakit Demonyito ang pangalan mo? Anong pangalan ng nanay at tatay mo? Ang tatay ko po ay Demonyo. Ang nanay ko po ang pangalan Demonya. Nalungkot yung teacher. Sabi, bakit kaya ganito itong batang to? Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Ay din naawa yung teacher, sinamahan yung bata sa bahay. So nung malapit nila sa bahay, nakarinig sila ng ingay, nag-aaway. So sabi nga ng lalaki, sinatawag niya yung kanyang asawang demonya. Sabi naman ng babae, lumayas ka rito, demonyo ka. Sabi naman sa asawa. Tapos nakita yung bata, ang sabi ganon ng nanay, andyan ka na pala, demonyito ka. Ganun, no? So ganun yung environment ng Ibig sabihin, maraming nagsasabing Kristiyano sila pero hindi naiinawaan yung salitang Kristiyano.
Yung pagiging merong kaugnayan kay Kristo, yung pagisalitang born again Christian, na dumadalo lang sa simbahan kasi kailangan dumalo, napilit silang dumalo, at para bagang present ako, Lord or kaya dumadalo sa loob ng simbahan, sumisimba, Lord, kasi meron akong kahilingan sa iyo, gusto ko ng blessing, material blessing. Pero yung pagdalo sa simbahan na bunga ng kaligtasan, na bunga ng pananampalataya, questionable. Kaya tayo nandito sa loob ng simbahan, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo merong fellowship, kaya tayo member ng Body of Christ, kasi lahat ng itong ginagawa natin ay bunga ng ating pananampalataya. Amen? Bunga ng kaligtasan. So, membro ka ng family ng Body of Christ kasi kaugnay ka kay Kristo. So, ang magiging bunga lang nun, sasama ka doon sa Body of Christ. Hindi ka pumupunta sa loob ng simbahan kasi gusto kong masiguro yung aking kaligtasan. No! Sigurado ka na sa kaligtasan mo. Sigurado ka na doon sa future, sa eternal security, doon sa kalangitan. At habang naghihintay ka, nag-i-enjoy ka kasama ng family o ng Body of Christ. Amen? At habang naghihintay ka sa second coming, nagsiserve ka. So yung ginagawa mo ay foreshadow ng gagawin mo sa langit. Alam mo, lagi kong binabanggit ito Ang ministeryong hindi napuputol, yung katulad ni Mang Pen, ni Pastor Jetro, yung ministeryo nila mapuputol. Yung preaching, yung teacher ng Sunday school, bawa ako teacher akong Sunday school, mapuputol yung ministeryo ko. Ang hindi lang mapuputol na ministeryo ay yung membro ng praise and worship. Wow, no? Palakpakan nga natin yung membro ng mga praise and worship. Di ba, no? Biruin mo, bakit? Kasi yung, for example, yung preaching. Pagdating sa langit, si Kristo na yung magpipreach doon Lahat ng preacher doon, pwedeng nandyan kayo sa isang malapit kung imagine natin sa ating isipan, nandito entablado, nandito si Christ, siguro yung preacher nandiyan sa malapit sa kanyang unahan. Pero yung membro ng choir, yung membro ng praise and worship team, kung nagsaserve sila sa lupa, hanggang sa langit, nagpapaawit. Kasi ang gagawin natin doon, sabi nga sa Bible, sa Revelation, puro awitan So, yung ministeryo nila hindi natigil. Di ba, no? Pero yung ministeryo ng pagtuturo, matitigil. Kasi ang magtuturo na ron, si Christ na. No? Kaya, kung meron kang boses, si Jerome lagi nag-i-invite na, sumama kayo sa praise and worship team. Magpaawit kayo. Bakit? Para sinasabi niya, ito yung ministeryo na hanggang langit. Tama ba? Diba, no? So, ibig sabihin, ang pinupunto ko lang, okay. Okay, so ang pinupunto lang natin, no? Lahat ng ating ginagawa dito, habang naghihintay tayo sa glorified body, dun sa resurrection, dun sa second coming of Christ, lahat ng ginagawa natin ito ay ini-enjoy na lang natin yung bunga ng pananampalataya at relasyon kay Kristo. Amen? Okay, so binagong buhay, no? Binagong buhay, so ang ginagawa niya, nagpa-practice na siya kung ano yung kanyang behavior, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang magiging ugali pagdating sa langit. So ibig sabihin, ipine-prepare na ni Pablo yung kanyang magiging kalagayan sa langit habang nasa lupa pa lang. Kung sa langit, puspos ng pagpapatawad, dito pa lang sa lupa, dapat ma-process na yung pagpapatawad, no? Amen? Kung sa langit, puspos ng pagtsatsaga, dito pa lang sa lupa, ma-process na yung pagtsatsaga. Kung sa langit, puspos ng pasensya, dito sa lupa, kailangan marami kang kaining tinapay. Tinapay na ang pangalan ay pasensya, no? So, kung sa langit ay kasama mo yung
yung mga taong ito, sabihin, no choice ka. No? Kung yung ayaw mong makita sa loob ng simbahan, makakasama mo din sa langit. Di ba? Dapat sanayin mo na yung sarili mo na tanggapin yung taong ito. Bakit? No choice ako, makakasama ko pa rin siya sa langit. Unless na lamang ayaw mong pumunta sa langit. Di ba? Di ba? Di ba? So kailangan mong tanggapin, di ba? Kailangan mong tanggapin na etong kapatid ko, makakasama ko to sa langit. Makakayakapan ko to sa langit. Makakamayan ko to sa langit. Kung siya rin yung makakasama ko sa langit, kailangan tanggapin ko na tong taong ito kahit na ito ay isinuka ka man, no? Ito man ay napakasama ng ugali kasi ito ay nasa proseso ng pagbabago ni Kristo. Katulad ko na binabago ni Kristo. Amen? So, yun yung dahilan kung bakit pinagsama-sama ni Christ yung mga mananampalataya na magkaroon tinatawag na pag-ibig, pagpapatawaran, pagkakaisa, pagtatsagaan, pagpapasensyahan. Bakit? Sapagkat ito yung gagawin natin sa langit eh. So, nagsasanay na tayo ng gagawin natin sa langit. So, kung nagsasanay na tayo ng ginagawa sa langit, dito pa lang, dapat ini-enjoy na natin. So, dapat, ang kailangan lang natin gawin, baguhin natin, ipabago natin yung puso natin sa Panginoon. Amen? Ipabago natin yung ating perspektibo ng ating isipan sa Panginoon. Amen? At isipin natin, Lord, itong ginagawa kong paglilingkod na ito, itong ginagawa kong proseso ng sanctification na ito ay paghahanda para sa eternal. Amen? So, ang isang taong tumutulad kay Kristo, ang isang taong merong kaugnayan kay Kristo, ang isang taong pinatawad at iniligtas ni Kristo, ang isang taong isinuko yung buhay kay Kristo ay isang binagong buhay. Kaya kung magkukwento ka, kapatid, scale ng 1 to 10, nasa na kaya ako? No? Nasa na kaya ako mula nung ako'y tumanggap kay Kristo? 1991, April 3, 1991, nung tinanggap ko si Kristo. Pero sumimba ako sa church, umattend ako sa church 1986. Ilang taon, ano? Umaattend ako sa church kasi meron akong nagustuhan na magandang babae. Ang pangalan niya, Christy. Ayan, ano? Kaya umaattend ako sa church dahil kay Christy, hindi kay Kristo. Diba? Pero maganda nun, narinig ko yung sermon ng pastor, kahit na minsan, ligaw tingin lang ako eh. Tingin-tingin. Taga Tanawan, Batangas. taga tingin-tingin lang, ano? Hanggang sa, mahihain kasi ako eh. Mahihain ako, pinupus ako nun. Pero, natuto ng konti, napagtyagaan hanggang sa matuto, so nakapanligaw na rin. So unti-unti lang. Unti-unti lang. No? So, yun. Pero maganda noon, nakinig ako ng sermon ng pastor, natanim sa puso ko yung salita ng Diyos. So, nung kumilos ang Diyos sa buhay ko, naunawaan ko yung salvation, kaya umaatin ako sa church, hindi na kay Christy. Ayun. Kundi kay Kristo na. So, wag nyo na itanong kung ano nangyari sa amin doon kay Christy. Wag nyo na itanong kung ano yung storya na. Okay. So, naranasan ni Pablo yung radical grace ng Diyos. No? So, kung saan ay biyaya ng Panginoon. So, ang pagbabago niya ay biyaya ng Diyos. So, ang sabi ng isang tao, ang hirap magbago. No. Hindi mahirap magbago. Ang kailangan lang gawin, isuko mo yung buhay mo kay Christ. At si Kristo yung babago sa buhay natin. Amen? Isuko natin yung buhay natin sa banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang siyang kikilos para sa ating pagbabago. Pangalawa, ang buhay na sumusunod, tumutulad kay Kristo, nagpapatotoo kay Kristo, kay Jesus. No? Isa sa life verse ni Pablo, yung Gawa chapter 20, verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang aking tungkulin,
at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So si Paul, yung kanyang katapangan, kasipagan sa paghuli sa mga Kristiyano, napalitan ng katapangan at ng pagiging masigasig sa pagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Christ. Okay? So, bagamat maraming mga Kristiyanong panahon na yon na niisip na mali siya, na siya ay spy, pero sa kanyang pagpapatotoo ay lalo pa itong napatunayan na siya ay binago ni Kristo at nagpapatotoo kay Kristo. Siya ay isang asin at ilaw ng sanlibutan. Alam niyo po, tayong lahat ng mga Kristiyano ay malalaking letrang binabasa ng mga tao. No? Yung maraming tao po hindi nagbabasa ng Biblia, nakikinig pero hindi nagbabasa ng Biblia. Pero yung mga sinasabing, born again ka pala, binabasa ka po ng mga tao, no? Kaya ka nasusumbatan minsan, born again ka pa man din, no? Born again ka pa man din, alive ka, praise the Lord ka, tapos ganyan yung buhay mo. Yeah? So minsan may mga sumbat. Na sino bang nakaranas ng gano'n, na merong nasumbatan, na ibig sabihin, binabasa po kasi tayo ng mga tao. No? Bagamat tayo po ay hindi perpekto, nasa panahon ng process ng sanctification, binabasa po tayo ng tao, pero ang mahalaga, o ang isang magandang bagay na dapat nating tingnan, kapag sinumbatan po tayo, ibig sabihin lang, mataas yung kanilang inaasahan sa atin at ibig sabihin lang, ay merong proseso ng pagbabago sa buhay natin. No? Ang mahalaga ay humahakbang tayo sa pagbabago, bunga ng ating pagsusuko ng ating buhay kay Jesus. So, pagpapatotoo, no? Alam nyo, merong isang babaeng kwento ni Andrew Lewson, muntik na magpakamatay, tatalon siya sa building. Pero nung mabasa niya yung building ni Andrew Lewson na merong nakalagay na "In God We Trust", hindi po natuloy yung kanyang pagpapakamatay. No, ang sabing ganun nung babaeng ito na magpapakamatay. So nabasa niya yung malaking letra, yung malaking ilaw. Basa niyo po ba sa Manila na may building na "In God We Trust"? So nang makita niya po yun, na-realize niya ang kanyang buhay na sasayangin. So ang problema niya ay dapat niyang ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil doon sa salitang yon, naputol yung kanyang tangkang pagpapakamatay. Napakahalaga, no? Simple lang yung ginawa ni Andrew Lewson na kung saan ay nilagyan niya na "In God We Trust" yung kanyang building. No? So, isa pang kwento tungkol sa isang mag-ama na isang pastor tsaka yung isa niyang anak. So, masipag silang magmisyon, magbigay ng mga tracts, no? Minsan sa pag-mimission nila, isang nagyayelong lugar, winter nung panahon na yon, sabi ng pastor, may edad na yung pastor, "Anak, wag muna tayong mamigay ng Bible o ng Christian, na babasahing Kristiyano sa mga bahay. Kasi malamig, sumasakit yung tuhod ko." Ang sabing gano'n ng anak niya na 15 years old, sabi niya, "Tay, kung hindi po kayo pwede, ako na lang." So nagtuloy yung bata, so namigay siya sa mga bahay. Meron isang bahay na kinatok. So katok siya ng katok, walang nagbubukas. Ang ginawa niya, inipit na lamang niya sa ilalim ng pintuan yung babasahin. So kinalingguhan, may dumalong babae. No? May dumalong babae. At nung sinabi ng pastor na, "Sino po gustong magpatotoo?" Tumayo yung bisitang babae, nagpatotoo. Ang sabi niya, "Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil po kahapon, nakahanda na po yung lubid para ako po ay magbigti. Pero naputol po yun. Sapagkat meron pong makulit." Sumoko na. Okay. So sabi nga naman, meron pong isa. Ibig sabihin nun, time na. Time na, ibig sabihin. Okay, nasa na ba yung kwento ko? Nasa na ba yung kwento ko? So, sabi nga naputol po yun kasi meron pong isang katok sa pintuan. Ang kulit po niya. So, hinintay ko po siyang tumigil kasi inisip ko baka siya po ay mainip din at titigil. Pero napansin ko po meron po siyang iniwan na babasahin doon sa
sa ilalim ng pintuan. Ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung lubid, kinuha ko po yun, binasa ko po. Nakalagay po doon yung salitang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampatay hindi mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibang klase po yung salitang ito na tumimo sa aking puso. Napaiyak po ako. Ako po ay ilang buwan na po yung nakakaraan, namatay po yung aking asawa, mag-isa na lamang po ako, lungkot na lungkot po ako. At gusto ko na pong wakasan yung aking buhay. Pero nung mabasa ko po itong babasahin na ito, ibang klase po yung pagkilos ng Diyos sa puso ko. Nagkaroon po ako ng hindi maipaliwanag na kapayapaan at kagalakan. At ako po'y humingi ng tawad sa Diyos at nagpasalamat sa Diyos. Nakita ko po sa babasahin dito yung address ng church ninyo. Kaya ako po'y umatin ngayon. At gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon at doon sa taong kumatok ng katok doon sa bahay namin. So, umiyak po yung pastor sapagkat yung pong kanyang anak na 15 years old ang ginamit para yung isang tao ay hindi magpakamatay bagkus ay magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Amen? So, isang binagong buhay at isang nagpapatotoo at panghuli, dito ako magtatapos. Ang taong nakipag-isa kay Kristo, tumutulad kay Kristo, nagsuko ng buhay kay Kristo, ay naglilingkod kay Kristo. Pangatlo, naglilingkod kay Kristo. Sabi niya, Pilipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. No? Yung kanyang buhay, sabi niya, kung ako'y mabubuhay, ibibigay ko sa Panginoon. Pero kung ako'y mamamatay, wow, pakinabang para sa. Biruin mo, siya lang yung taong nagsasabing, excited akong mamatay. Biruin mo. Di ba? Isipin yun. Di ba? Sino ba gustong mamatay na ngayon? Walang magtataas ng kamay. Di ba, no? Pero si Paul, ang sabi niya, hindi ko kinakatakutan yung mamatay. Sabi niya, para sa akin, wow, parang, wow, makikita ko na kasi ng mukhaan si Kristo pag ako namatay. So masaya siya. Excited siya kasi makikitaan niya ng mukha si Kristo. Pero sabi niya, pero kung papahintulutan akong mabuhay, mag-stay pa rito sa lupa, gugugulin ko sa Panginoon. Biruin mo, no? Alam niyo, iba-ibang calling, Si Paul tinawag na bilang apostol. Tayo, maaaring iba-iba yung calling natin. Merong preacher, merong teacher, merong praise and worship leader. Iba-ibang calling, Lahat tayo tinawag bilang asin at ilaw ng salibutan. Tinawag bilang Kristiyano. Set apart, kaya nga holy. To set apart, inihiwalay mula sa mga makasalanan para magpatuloy doon sa kabanalan. So, tinawag tayo ng ganon. So, ang nais ng Panginoon sa atin ay manatili at maging asin at ilaw ng sanlibutan habang naghihintay kay Kristo. Ang buhay natin, kaugnay kay Kristo, binabago ni Kristo, nagpapatotoo kay Kristo, at naglilingkod kay Kristo. Yung paglilingkod na ginagawa mo, hindi para sa kaligtasan. Yung paglilingkod na ginagawa mo, hindi para sa material blessing. Amen? Yung paglilingkod na ginagawa mo, bunga ng pasalamat mo sa Diyos. Kasi namatay si Kristo para sa'yo. Pinatawad ka sa kasalanan mo. Biniyayaan ka ng kapayapaan, ng buhay. Tapos biniyayaan ka pang makapagtrabaho sa New Zealand. No? So yung paglilingkod na ginagawa mo, bunga ng relasyon mo kay Kristo. Amen? Hindi sa anumang dahilan pa. Yung pagtulad mo at pagsunod kay Kristo, bunga ng iyong relasyon kay Kristo. So kung walang pagbabago, walang pagpapatotoo kay Kristo, walang paglilingkod kay Kristo, sabi nga, if you're not a missionary, you are a mission field. Sabi ng isang quotation, Ang bigat, Sabihin, merong question. Kaya wag nating sumbatan kung merong mga taong, bakit ganito? Maaaring yung spiritual growth, yung spiritual maturity, yung kanyang relasyon kay Kristo, maaaring merong question. Amen? So anong dapat gawin? Tulungan kung paano siyang
magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo. Hindi lahat ng umaatin sa church, born again Christian. Hindi lahat ng umaatin sa church, merong relasyon kay Kristo. Hindi lahat ng umaatin sa church, may assurance of salvation. Amen? So kaya siya napunta sa church, kasi kailangan ko ng Filipino community sa New Zealand eh. Amen? Tama ba? So, yun yung magandang pagkakataon na, kapatid, lagi nating talakayin yung salvation, yung relasyon kay Christ. Kapatid, kumusta ka? No? Kung tatanungin tayo, binago ni Kristo, nagpapatotoo kay Kristo, at naglilingkod kay Kristo. To imitate Him. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Meron bang question? May question? May discussion? Okay. Sige. So, sa discussion natin, meron lang 3 questions. Sa mga tanong, number 1, paano binago ng Diyos ang iyong buhay? Magbigay ng maikling patotoo. So, maikling patotoo about paano binago ng Diyos ang buhay mo. Pangalawa, paano mo maipapahayag ang pagliligtas ni Kristo? So, magbigay ng iyong kaparaanan. Yung kaparaanan mo. Paano mo maipapatotoo, maipapahayag ang pagliligtas ni Kristo? Pangatlo, sa paanong paraan ka makapaglilingkod kay Kristo, magbigay ng iyong saloobin. So, paanong paraan ka makapaglilingkod kay Kristo? Una, magbigay ka ng patotoo, paano kang binago ni Christ. Pangalawa, paano mo maipapahayag si Christ. Pangatlo, paano ka makapaglilingkod kay Kristo. So, yun po yung questions.